classmate, meron akong isi-share sa inyo na opportunity sa Canva na hindi nyo dapat ma-miss. Wow. Kasi dito pala pwede tayong kumita ng passive income online at pwede rin tayong magkaroon ng sarili nating business. Hello mga classmates! Welcome back to my channel. Ako nga po pala si Rose. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel at gusto mo kumita ng libre, i-click mo na ang subscribe button pati na rin ang notification bell para updated ka kung may mga bago tayong upload na video na pwede mong pagkakitaan online. So ngayon nga mga classmate, meron akong isi-share sa inyo na bagong pagkakakitaan gamit ang Canva. Dito mga classmate, wala naman tayong kailangang ilabas na pera at ang maganda, pwede pa tayong kumita ng passive income. So ang gagamitin nga po natin sa process na ito ay ito nga pong si Canva. And to start, pwede nyo na nga po itong ma-download sa Play Store and App Store. And also, pwede nga rin po nating magamit ito using our mobile phone, laptop, or desktop. So now, bago tayo mag-umpisa, alamin nga po muna natin kung ano nga ba itong si Canva. So mga classmates, si Canva is a free-to-use online designer tool wherein inside their platform, meron na ngang mga ready-made templates and graphics na pwede nga po nating magamit to create a product. And if you're asking kung magbabayad ka ba dito, the answer is no. Actually, dito kasi kay Canva, free to use po talaga yan. So, pwede nga po natin magamit yan for free. Meron nga lang pong mga limitations kung free account yung gamit natin. So, kasi dito mga classmate, meron din silang tinatawag na pro account. So, yung account naman po na yan, meron po yung exclusive templates, graphics, and design na magagamit nga lang po natin kung nakasubscribe tayo sa kanilang pro account. So, now, speaking of kumita sa Canva, paano nga ba tayo kikita using this platform? So here sa Canva, actually matagal ko na itong ginagamit and last year ko lang na-discover na pwede pala tayong kumita ng malaki by creating digital products using Canva. So Miss Rose, ngayon ko lang narinig yan. Ano ba yung digital products? So yung digital products mga classmates is an intangible goods that we can sell online without having it physically. So yan nga po yung mga trackers, planners, invitation, and yung isa sa mga pinaka-favorite ko at napakarami ko na rin po talagang nabentang ganito, which is yung BC Books. And to show you na malaki talaga yung kinita natin with our BC Books na ginawa sa Canva, ayan, we have here Kids All-in Bundle. So dito mga classmate, lahat po ng BC Books natin ay ginawa po natin inside Canva. And as of now, meron na nga po tayong total sales na 24,733 pesos. And aside from that, ayan, meron pa nga po tayong isang ginawa dito sa Canva. So ito nga po yung tracing workbook. So ito mga classmate, one time lang talaga natin gagawin yan. So for the tracing BC book, nakapag-earn na nga po tayo dyan ng 6,840 pesos. So now, syempre, ituturo ko na sa inyo ngayon kung paano kayo makakapag-umpisang gumawa ng own digital product nyo dito sa Canva. So the first thing na kailangan natin gawin is alamin nga po muna natin kung ano yung niche natin or kung ano yung gusto natin gawin. So for me, let's say, ang niche ko is magturo ng mga batang maliliit or yung passion ko talaga is nasa pagtuturo. So ang gagawin nga po nating digital products is BC Books. So bakit nga ba BC Book? Yung BC Books kasi mga classmate, napakalaki po talaga ng market niyan. And aside from that, gamit na gamit po talaga yan ng mga bata, especially kung nag-aaral sila. At isa pa, napakarami po nating option na pwedeng gawin. So now, ipapakita ko nga po sa inyo kung paano tayo makakagawa ng BC Books na pwede nating ibenta gamit ang Canva. So the first thing we need to do is to open our Canva account and punta nga po tayo dito sa search bar. So here mga classmates, sa search bar, i-search nga po natin yung word na BC Books. And then after that, mararoute po tayo dito. So here yan, meron na nga pong mga icon and meron na nga rin pong tracing dito sa baba. So here for me, napaka-minimal na lang na gagawin natin. So like papalitan po natin itong font na nasa taas. So like for example, dito ang ilalagay po natin dyan is Apple. So dito pala mga classmate, take note lang din dito sa mga features na nasa baba. So mas maganda na pag-aralan nga din po natin yan isa-isa. So like for example, itong design, elements, text, camera roll, brand, uploads, at marami pang iba. So here mga classmate, alam nyo ba, napakadali lang intindihin yan. Kasi sobrang beginner-friendly po talaga itong si Canva. So kahit beginner ka, as in wala kang alam, first time mo lang mag-edit
dito sa Canva, madali po kayong mafamiliarize dito nga po sa mga features nila. So going back, ayan dito nga po sa Word na yan, ayan pong Apple, palitan nga po natin yan ng font color. So yan, mas maganda na gawin nga po natin yung red kasi nga po red yung Apple. So diba, pwede rin nilang kulayan yan. So here mga classmates, ayan, pili lang tayo ng color na red. Ayan, so dito yung Apple niya is red na. So dito mga classmates with digital products, ang maganda dyan, meron kayong freedom mamili kung ano yung gagawin ninyo. So kayong bahala kung ano yung gusto ninyong color, kung anong gusto nyong style, kung ano yung gusto nyong gawin. So technically, walang mangingialam sa inyo. So aalamin nyo lang kung ano yung niche na para sa inyo. So dito, ayan, dadagdagan ko lang siya ng pencil. So para alam nung bata kung ano yung color na kukunin niya. So, yan. Lagay natin dito sa dahon is green. So, for me, ganyan yung ginawa ko. So, dito, ayan, pwede natin yan i-minimize. So, ito nga po yung mga included dun sa free template na nakuha natin kanina. So, like for example, ayan, dito naman tayo sa next slide. Ayan, swipe left nga lang po natin yan. So, dito naman, lagay po natin dyan is banana. And of course, ang banana, ang color niyan is yellow. Ayan, hanap tayo dito ng yellow. And palitan natin yung font color niya. Ayan. So basically, ganun lang yung gagawin natin dito mga classmates. So yung pipili nga lang po kayo dito ng gusto nyong font. Ayan, kung ano yung gusto nyong gamitin na icon or image. So like for example, ayan, orange. So dito, palitan natin siya ng orange. So mamaya papakita ko po sa inyo kung paano tayo makakapagpalit dito ng elements. So dito, ayan, carrots nga. So palitan natin yan ng orange. Ayan, ito yung font niya. Ito yung effects. So dito natin siya mapapalitan. Ayan, ito. So orange na yung carrots. So like ito nga yung carrots, try natin palitan yan ng ibang carrots, ibang drawing. So hanap tayo dito. Search lang tayo sa elements ng carrots. Ayan, carrots. Ayan. So dito hanap tayo ng free lang. So, wag nga po tayong pipili ng pro kung hindi naman tayo naka-pro account. So, now, ayan, dito nga hanap tayo ng ibang carrots na pwede natin gamitin. So, like for example, ayan, ito. So, ito mas dark siya and ang napansin ko, parang mas maganda yung previous natin. So, mag-retain na lang tayo niyan. And here, ayan, tapusin nga lang po muna natin yan para mapakita ko naman sa inyo kung paano natin yan mabibenta online. And now, ayan, ito na nga mga classmates. Tapos na nga po yung busy books na ginawa natin, which is ito nga pong tracing book. So here ko napapansin yung mga classmate, nilagay ko na nga lang din po yung same icon dito sa gilid at nilagyan na nga lang din po natin yan ng color. So diba, ganyan yung mga busy books na nakikita natin. So here mga classmate, after nga po natin makagawa niyan, paano na nga po ba natin yan mabibenta? So here mga classmate, bago po natin ibenta yan, kailangan po muna natin ma-identify kung anong klase po natin siya ibebenta. So kailangan nga po muna natin pumili sa dalawa. So, ibebenta ba natin siya as printables or customizable? So, for printables, ang ibig sabihin yan, kapag binili nga po nila yan, hindi po nila pwedeng i-customize yung product na yan, pero pwede po nilang i-print ng paulit-ulit. And the other option naman, which is yung customizable or yung resellable, so for me, that's one of the best option kasi yung makakabili niyan, aside from pwede nga po nilang i-edit yung ginawa natin, pwede nga rin po nila yan mabenta sa iba. So, here kasi mga classmate, by selling customizable or resellable products, mas malaki nga po yung market natin. Kasi aside from those na gustong bumili ng mga printable products, matatarget din po natin yung mga gustong mag-resell ng digital products na ginawa ninyo. And there's a difference kung paano nga po natin yan mada-download dito sa Canva. So kung napili natin is ibebenta natin yan as printables, para nga po ma-download natin yan at maibenta po natin yan, punta tayo dito sa download button na nasa upper right. So, tap nga lang po natin yan. And then, after that, iselect lang po natin yung download button. So, from here, ang pipiliin nga po natin is itong PDF standard. So, here, ida-download nga lang po natin yan. And kapag ka na-download na nga po natin yan, ayan po yung isi-send natin dun sa makakabili ng printables digital product natin. Now, for resellable and customizable digital products naman, hindi po natin siya ida-download as PDF. So, here nga, kailangan po nating makuha is yung template link. So, para makuha nga natin yung template link nito pong ginawa nating tracing book, punta nga po tayo ulit dito sa download button. And then, after that, select lang po natin itong more option. And then, once here, ayan, makikita nga po natin dito yung template link. So, here again, take note
note lang, template link nga po yung kailangan natin dito. So baka malito kayo kasi meron din po dyang public view link. So here, make sure nga lang po na template link yung maklik natin. So tap nga lang po natin yan. And then after that, yan, makikita nga po natin itong create template link sa baba. So tap nga lang po natin yan. And ayan, so ito naman mga classmate, yung isi-share po natin dun sa makakabili ng resellable digital products natin. So now, ito na nga mga classmate, once na nakuha na natin either yung PDF file or yung template link, paano nga po ba natin yan mabibenta? So actually dito mga classmate, napakarami nating option. Pero for me, ang pinaka nire-recommend ko na libre at walang listing fee is here with Rocket PH. So ako mga classmate, personally, dito ko nga po nililist yung mga digital products na nagagawa ko sa Canva. And para naman makapag-list tayo ng product dito for free, ang una nga po natin kailangan gawin is gumawa ng account. So now, Miss Rose, paano naman kaming mga hindi creative at hindi alam kung ano yung gagawin naming digital products? So don't worry mga classmate, kasi kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, meron na nga pong mga resellable bundles na pwede nyong i-purchase. So there, kasi kapag nag-purchase kayo, magkakaroon kayo agad ng authorization to resell that specific digital products and no need na to create your own kasi ginawa na nga nila yan for you. Wow. And to give you option, pwede ko kayong i-guide personally para mapili ninyo yung digital products na para sa inyo. So you can visit our official website at www.perauniversity.com, or pwede nyo rin pala akong i-message directly sa Instagram at Pera University. And ayun, so I think that's it for our video today mga classmates. And if you want to earn more via GCash, pwede nyo nga pong panoorin yung video na nandyan sa ating screen. So goodbye for now. See you on my next video.